Napakarami nang nag-switch to DaVinci Resolve these past few years and naiintriga ka. Mas maganda nga ba ang DaVinci Resolve kaysa sa Adobe Premiere? This is your sign to finally switch from Adobe Premiere Pro to DaVinci Resolve. Sasabay ka ba sa uso o paninindigan mong gamitin ang nakasanayan mo na? At ang pinakamalupit na tanong is, bakit ka pa magpapalit? Pupugak-pugak naman ang video editing skills mo, diba? Pero anyway, huwag ka mag-alala dahil sa video na ito, papasadahan natin ang differences nitong Resolve at Premiere para naman madagdagan ang kakarampot mong nalalaman pagdating sa video editing softwares. Pero bago ang lahat, let's roll the intro para mo pro! What's up guys? John Ryan here and maraming salamat po ulit sa pagbabalik nyo dito sa channel namin ni Kuya Ray nyo. Tempting lumipat sa DaVinci Resolve, no? Gets ko naman. Pero ngayon pa lang, sasabihin ko na sa inyong wala sa pang-edit yan. Nasa nag-e-edit yan. DaVinci Resolve ang gamit ko recently pero mas matagal ko nang ginamit ang Adobe Premiere. Yes, these video editing softwares are very similar pagdating sa use nito, pero depende pa rin yan sa paggamit mo. Pero may mga tao pa rin gustong malaman ano nga ba ang mas maganda sa kanilang dalawa pagdating sa pricing, user interface, ease of use, speed, reliability, and features. So iisa-isahin natin yan ngayon. Paalala lang, magbabase itong video na ito sa opinion ko syempre, sa mga experience ko bilang isang veteranong video editor with more than 10 years of experience. At susubukan kong huwag maging biased sa DaVinci Resolve, okay? Good luck. This is John Ryan's DaVinci Resolve versus Adobe Premiere. Simulan natin sa pricing. Dito pa lang, panalo na ang manok ko. Ay, so sorry. Bawal nga pala ang bias dito. No? Yes po, may bayad po ito ha. Kung wala kang pambayad, mag-magic ka. No? May paraan. No? Pero hindi ko i-recommenda yun. Ha? Bad yun. Para ka nagnanakaw nun. Nasa sayo na yan kung lalabang ka ng patas o paninindigan mo ang kawalan mo ng bayag. Adobe Premiere is a subscription-based video editing software. Meaning, magbabayad ka sa kanila monthly or pwede ring yearly. At ang presyo nito ay 1,570 pesos monthly or 18,840 pesos annually. Ito ay kung monthly subscription ka ha, meaning pwede kang mag-cancel anytime. Pero kung annual plan naman, meaning hindi ka pwedeng mag-cancel anytime or tali ka ng buong taon, ay magbabayad ka every month. Ang presyo nito is 1,046 pesos per month or 11,964 pesos per year. So sa Adobe Premiere, every month ka magbabayad or depende sa plan na pinili mo. Kailangan meron kang credit card or PayPal para magamit mo ito. Ang DaVinci Resolve naman, kailangan din may credit card or PayPal ka. Ito ay may one-time payment na 16,225 pesos. One-time payment, meaning isang beses ka lang magbabayad. Version 18 sila ngayon. So hanggang mag-version 50 or version 100 sila, hindi mo na yon babayaran. Sa'yo na yon habang buhay. Update ka lang ng update. And I forgot to mention na may free version itong DaVinci Resolve. Yes, free version. Walang watermarks. May mga features nga lang na hindi mo magagamit na nandun sa paid version, pero yung free version is more than enough para sa karamihan ng video editing needs mo. Color grading, motion graphics, nandun na lahat. Pero kung professional ka na at kumikita ka, syempre I suggest na ang kunin mo ay yung paid version. So sa lahat ng nasabi ko tungkol sa pricing, bibigyan ko ng puntos ang DaVinci Resolve dahil maliban sa one-time payment lang ito at sa'yo na ito habang buhay, hindi ka na magbabayad sa mga susunod na taon, ay may free version ito. Panoorin mo ito, no, para malaman mo kung paano i-download at i-install ang free version na yan. Pangalawang factor, user interface. Ang Adobe Premiere ay mas matagal na nasa industriya, kaya mas matagal ko na rin siyang nagamit kaysa sa DaVinci Resolve. Nasanay na rin ako sa panel-based user interface nito at ang kagandahan dito ay nalilipat-lipat mo ang mga panels na ito sa iba't ibang pwesto depende sa preference mo. Maganda ito dahil nako-customize mo ang itsura ng interface para mas madali mong maintindihan. Ang DaVinci Resolve naman ay panel-based din pero hindi mo nalilipat-lipat ng pwesto ang mga panels nito. Nare-resize mo ang panels, oo, pero hindi mo nalilipat ang mga pwesto. Pero ang kagandahan sa DaVinci Resolve ay may 7 pages ito na naka-arrange na kung paano yung dapat pagkakasunod-sunod
ng workflow mo. Meron itong media page kung saan i-organize mo ang media files mo, cut page kung saan magtitrim at magka-cut ka ng clips mo, edit page kung saan i-construct mo ang timeline mo, fusion page para sa motion graphics na katumbas na ng After Effects na nasa loob din ng DaVinci Resolve, color grading page para sa color grading, my favorite page, Fairlight page para sa audio mastering na parang Adobe Audition, and delivery page for rendering or exporting. Yes, naka-organize na ang DaVinci Resolve for a smooth workflow at mas recommended yon sa mga beginner video editors. If magsiswitch ka naman from Premiere to DaVinci, baka lang medyo ma-overwhelm ka sa dami ng pages ng DaVinci. Yun lang naman. Pero napakadali lang naman itong intindihin. At ang mahalaga, mapapractice mong wag maging burara sa workflow mo. Well, kung ako ang tatanungin, mas gusto ko yung user interface ng DaVinci Resolve dahil konting panels lang ang makikita mo per page. Kunwari nasa edit page ka, konti lang ang mga pipindutin mo. Unlike sa Adobe Premiere, napakaraming panels kaya parang ang sakit-sakit sa mata. Cluttered na yung tsura. Yes, nalilipat mo ng pwesto at na-enable and na-disable mo yung mga panels na yan, pero ang dami mo pa rin pipindutin para lang mahanap mo yung gusto mong i-adjust na parameters. So, ibibigay ko ulit ang puntos sa DaVinci Resolve. Mas organized eh. Pangatlong factor, the ease of use. Medyo konektado to sa user interface factor pero kailangan ko pa rin i-discuss para lang magkapuntos ang Adobe Premiere. Adobe Premiere is easy to use dahil gumagamit ito ng layers instead of nodes. Di hamak naman na mas madaling intindihin ang layers kaysa sa nodes. Dahil pag layers lang, is stack up mo lang yung layers on top of each other para makagawa ka ng adjustment sa kulay at kung ano-ano pa. Pati pag-animate ng text mas madali sa Premiere. And kung gumagamit ka rin ng After Effects kasabay ng Premiere, napakadaling i-link ng dalawang software na ito. Sa DaVinci kasi, nodes ang gamit. Kung ang layers ay stacking up, ang nodes naman ay left to right. Once binuksan mo na yung Fusion or yung Fairlight page, mawawala yung timeline mo bigla, which is confusing for me. Ito yung reason bakit hesitant ako mag-switch dati pa lang kasi overwhelming yung nodes sa totoo lang. But when you get the hang of it, napaka-smooth naman ng workflow. Lalo na sa color grading. Pero nothing beats the layer workflow. No? Mas madali yun intindihin. So binibigyan ko ng puntos ang Adobe Premiere. Pang-apat na factor, speed. Mabilis ang computing powers ng Adobe Premiere, lalo na kung mabilis ang makina mo. Pero ang ayaw ko lang sa Premiere is hindi ka makakapag-edit habang nagre-render ka. Kailangan mong huminto mag-edit every time i-render mo yung edited part ng timeline mo. Render, hindi po yun yung exporting. Iba po yun. Unlike sa DaVinci Resolve, pwede kang mag-render habang nag-e-edit ka. Mas mabilis ang DaVinci Resolve, lalo na sa playback and exporting. Pero pihikan nito sa specs ng computer. Maraming video editors ang magsiswitch na sana, pero medyo demanding ang system requirements nito, itong DaVinci Resolve. Pero once pasado naman ang specs ng computer mo, magiging seamless naman ang playback at editing nito, pati na rin ang exporting. Medyo hati ako dito, dahil oo, mabagal ang Premiere pero hindi pihikan sa computer specs. Mabilis nga ang DaVinci Resolve pero pihikan sa computer specs. Depende yun sa makina mo pero bibigyan ko na lang sila parehas ng isang puntos. Panglimang factor, reliability. Ay nako, bibigyan ko kagad ng puntos ang DaVinci Resolve dito dahil sa 10 beses ko siyang ginamit, isang beses lang siyang nag-crash. Meron din siyang autosave feature every time na i-close mo yung project mo. And kung mag-crash man siya, na napakabihirang mangyari, naka-autosave na yon kahit hindi ka nag-control or command S. So pagbalik mo sa DaVinci Resolve, inopen mo siya ulit, nandun ulit siya where you left off. Ito naman ang main reason bakit ko iniwan ng Premiere. Sa 10 beses kong itong ginamit, 8 beses siyang nag-crash. Hindi lang ito nakaka-apekto sa workflow mo. Hindi lang ito nakakatagal, apektado rin pati mental health mo. Sure yan. Pang-anim na factor, the features. Dito isa-isahin ko naman ang mga lamang ng bawat isa pagdating sa features. Medyo bibilisan ko na lang to. AI features, mas lamang ang Premiere. So kung tamad ka mag-edit ng mahabang videos like a podcast, mas maraming AI features ang Premiere. Auto caption and auto cutting. At kung ano-ano pang AI editing features, mas panalo ang Premiere Pro kaysa sa DaVinci Resolve. Export formats, mas lamang dito ang Adobe Premiere. Never akong nahirapan hanapin ang mga tamang formats while exporting in Premiere dahil nga mas matagal na ito sa industriya, mas marami itong export format options. Lalo pa na sobrang demanding ng mga media formats pag nagtatrabaho ka sa TV network.
codecs. Dahil nga mas maraming codecs and formats ang kilala nitong si Premiere, kahit anong codec ng video ang ilatag ko dito, karamihan ay nababasa niya kagad. Sa DaVinci kasi medyo kailangan mo pang mag-convert eh. Sound designing and audio mastering. Mas lamang naman dito si DaVinci Resolve dahil sa kanyang Fairlight page. Si Adobe Premiere kasi kailangan pa ng tulong ng Adobe Audition para lang ma-master mo ng maayos yung inyong audio, no? Pero again, depende yan sa mastery ng video editor sa paggamit ng software, ha? Motion graphics. Mas lamang si DaVinci Resolve dahil sa Fusion page niya. Though hindi ako gumagamit ng Fusion page masyado, mas maraming possibilities kay Resolve kaysa kay Adobe Premiere. Pero kung itatapat mo si DaVinci Resolve kay After Effects, ibang usapan na yon. Compatibility. If gusto mo ng video editing software na industry standard, meaning ginagamit ng karamihan ng mga video editing studios, or you are planning to work with a group of editors locally and internationally, go with Premiere. Mas kilala at mas ginagamit siya sa industriya. Color grading. Di ko na pahahabain. DaVinci Resolve is king pagdating sa color grading. Hindi ko inakalang makakapagkulay ako ng ganito kaganda. Hindi ko inakalang magiging ganun ang itsura ng footage ko. And this is the main reason why I switched. Lumetri is fine but not as good as the color page in DaVinci Resolve. So, in conclusion, you can see na mas lamang si DaVinci Resolve sa puntos. Pero again, hindi ibig sabihin nun ay mas maganda siya sa Premiere, no? Nangyari lang na mas swak siya para sa akin. Gets? Siyempre, depende yan sa preference nyo, no? At sa demand ng trabaho nyo. Kung wala kang pambili ng editing software, use DaVinci Resolve's free version. Kung may pera kang pambayad monthly, go with Premiere. Kung madalas ka mag-color grade, go with DaVinci Resolve. If you're working with different media formats, go with Premiere. Pero kung ang gusto nyong malaman ay ang recommendation ko, ito yun. If magsisimula ka pala mag-edit, go with DaVinci Resolve. If magsiswitch ka from Premiere to Resolve at ang reason mo lang is yung color grading capabilities ng Resolve, go ahead. Hindi ka magsisisi. Pero again, nasa sa inyo yan, okay? Parehas lang naman yung dalawang yan na may pros and cons. Parehas lang may strengths and weaknesses. The choice is yours. Siguro naman ay nakapili ka na sa dami ng sinabi ko dito. No? Nadagdagan na naman ang kaalaman nyo dahil sa akin. Pero kung pupugak-pugak pa rin ang video editing skills nyo, ganun pa rin yun. Pangit pa rin ang kalalabasan. Mag-Windows Movie Maker ka na lang. Sa mga napipikon dyan, pasensya na kayo, no? Pasensya na. Hindi nyo lang talaga magets yung humor. Now, if you like this video, please give it a thumbs up. Subscribe if you haven't already and click that bell as well. Once again, this has been John Ryan. Thanks so much for being here and see you in the next video. Mamili ka na. Piliin mo DaVinci Resolve. Hindi ka magsisisi. Pero kung okay ka na sa Premiere, okay na yun. Huwag ka na mag-ano. Huwag ka lang umasa ng napakagandang color grade. Yes. Yes, sir. No, sir. Yes, sir. I don't wanna be to blame.